ating mga online worshiper. Mga nakalink po sa atin. Elder Rene, magandang hapon sa iyo. Ala ko si Eli nang nagsasalita kanina, ikaw pala yun. So mga kapatid, kanina po habang ako ay nakikinig ng mga mensahe, ay ako ay nag-iisip tungkol sa ating kalalagayan sa harap ng Panginoon. Ako ay natutuwa sapagkat sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng ating mga kahinaan, tayo ay tinawag ng Panginoon na stewards, tinawag tayo ng Panginoon ng co-laborer, tinawag tayo ng Panginoon na kanyang kaibigan, tinawag tayong pastors, tinawag tayong elders, tinawag tayong mga lingkod ng Panginoon. So sa pag-iisip po ng gano'n, sino ba tayo? Para tayo ay tignan ng Panginoon na sa ganyang kalagayan. No? Yung isipin na lang natin na tayo ay elders, compare natin sa Old Testament, yung panahon ng mga judges, no? Panahon ni Moses, merong mga elders na sa kanila ay umaagapay sa kanilang gawain. Gaya nung napansin ni Jethro, sabi niya, ang bagay na yung ginagawa hindi maganda. Parang suicide na yung ginagawa mo. Okay lang, naglilingkod ka sa Panginoon pero mapapabayaan mo sarili mo dahil sa dami ng tinatrabaho mo. Maaaring magang-maga pa lang may kumakatok na kay Moses, nagtatanong ng mga tungkol sa salita ng Diyos. Meron sigurong gabi na, meron pa rin nagtatanong. Meron mga hidwaan, meron mga problema, isosolve po ni Moses yun. At bilang mga elders, sila po ay kumbaga nire-respeto ng mga tao. Dahil alam ng mga tao ng mga elders ay magiging kaagapay nila, tutulong sa kanila upang maiparating din sa kanila kung ano yung mga biyaya ng Diyos o ano yung mga revelation ng Diyos na kinakailangan po nilang malaman. So being an elder ay isang pribileyo na mayroon po tayo. No? Napakasarap isipin yan. Someday, somehow, tayo ay haharap sa Panginoon at sasabihin niya, well done, my good servant. No, come into my joy. So sa pag-iisip po natin yan ay nare-refresh yung mind natin na sa kabila ng ating hirap sa ministry, it's worth it. Dahil hindi man tayo sinusweldohan, no? Hindi man tayo nakakompensate financially, pero yung ating spirito, yung ating puso, yung ating kaluluwa ay more than yung ating nararamdaman na hindi kayang palitan ng pera. But being an elder, being the man of God, requires us so many things. Diba? To whom much is given, to whom much is required. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang kanyang mga lingkod, hindi tayo basta-basta makakatakbo sa Panginoon. Nasa puso natin yung init. Nasa puso natin yung mensahe na kinakailangan po natin iparating sa mga tao. Tayo po yung pinagkatiwalaan ng Panginoon sa ating kasalukuyang kapanahunan upang iparating ang kanyang mensahe. Subalit, sino ang maniniwala sa atin? Sino ang makikinig sa atin? Sa haba ng panahon na tayo ay nagmi-minister, ilan yung mga nasa ating pangangalaga? 12 na nga lang yan eh. Hindi pa faithful na ma-attend lang gawain. Minsan may isa, dalawa, tatlo. Pero gayon pa man, sabi nga, kung ikaw ay mayroong mga alagang baka, obligado kang pakainin lahat yan. Obligado kang maglagay ng pagkain doon sa ilang kakainan. Kung merong tatlo doon, magsaya ka, kumakain sila. Pag uwi mo, babalik mo iba, saka palang kakain. Pero hindi mo na nakita face to face. Baka nakinig na lang sa online. But still, napakain mo pa rin ang salita ng Diyos. Hindi ba?
Kaya kayo kung nakikinig online, huwag kayong mamiyasan, di umakin. Dahil hindi nyo mananamnam ang sustansya ng tunay na pagkain. No? Tayo po ay inatasan ng Panginoon para magturo. Tayo po ay inatasan ng Panginoon para pangalagaan ang kanyang mga tupa. Kaya nararapat lamang po na tayo ay tatayo, tayo magpapatuloy, papangaral na salita ng Diyos, dahil ganun pa man, kahit paano may makikinig pa rin sa atin. Huwag po nating hayaan na yung ating mga kapatid ay makinig doon sa hindi naman talaga tinawag ng Diyos. Kung hindi tayo tatayo, kung hindi tayo magpapatuloy, sino ang kanilang papakinggan? Yung mga nagkukunwaring sila'y tinawag ng Panginoon. No? Ang mensahe po natin ngayon is obey your leaders. So napakahalaga po nito na ma-distinguish po natin sino ba talaga ang tunay na leader ng Panginoon. Baka tayo ililid niyan sa kamalian, baka tayo ililigaw niyan sa tamang katuruan. Ako po'y natutuwa kahit paano, dahil kahit mali yung tagapagturo, ay naibahagi pa rin ang salita ng Diyos sa akin. No? Nung po ko'y bata pa, ako'y high school student, nasa Catholic school ako, hindi ko alam kung bakit, tuwing vacant time, imbes na binabasa ko yung mga secular books, ang binabasa ko yung mga comics, gospel comics. Kaya kabisado ko sina David, kabisado ko sina Samson, no, ako ay second year high school. Noong ako'y nakapagtapos ng high school, malis daw ako doon sa eskwelahan, may pumunta sa bahay. Pwede bang mag-share kami ng gospel sa'yo kahit 15 minutes? So, depende ako bilang Katoliko, parehas din naman tayo. Mas malamang pa nga siguro yung aming panahon, yung mga activities sa pakikinig ng mensahe ng pare. Kasi merong rosaryo, merong novena, pag Sunday, required kang pupunta sa school, re-record mo yung preaching ng pare. Monday, meron pa yung test. Kasi Catholic school yun. Kaya sabi ko, parehas lang tayo, Catholic. Hindi na lang. So, dahil against the way, makulit, sige, pagbigyan kita. Dahil yung mga kapatid ko nakikinig sa kanila. Yung pinagbigyan ko. Pero hindi ako nakikinig sa mensahe. Pinagbibigyan ko lang ako nakikinig. Pero hindi ko namamalayan, pumapasok pala sa utak ko. Sisigarilyo ako, darating sa bahay, ipitigay ko yung sigarilyo sa likod. Ayun, brother, ano yung umusok? Pasensya ka na, sigarilyo. Hanggang sa banda huli, nag-church na ako, dahil dala ko ng Bible, sabi ng mga kaibigan ko, brother, bakit ka nagsisigarilyo? Ikaw ay born again na. Bakit ka umiinom, ikaw ay born again na? So, may punto sila. Kaya ang ginawa ko, nag-inom ako sa bahay mag-isa. Nagsigarilyo sa bahay mag-isa. Sabi ko, saan sa Bible bawal mag-inom? Saan sa Biblia bawal ang magsigarilyo? Sa pagbabasa ko ng Bible, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? Abay, doon ako natauhan. Kahit anong tago ko pala sa tao, sa Diyos ay hindi ako makapagtago. At ang sinisira ko pala ay templo ng Diyos. Right. So sabi ko, Lord, salamat sa paalala mo. Unti-unti, nagkakaroon ng changes sa buhay ko. Hanggang sabi ng pastor, kung kayo ay sumasampalataya sa Panginoon Jesus, iwanan niyong lahat, sumunod kayo sa Kanya at ipangaral niyo sa salita ng Diyos. Dahil masunurin ka na mananampalataya, niwanan mo yung pag-aaral, niwanan mo pamilya, niwanan mo trabaho, sumunod ka. Sinasabi nilang pagsunod sa Panginoon. Aral sa Bible School, 3 years. Sinakripisyo ko yung aking future. Okay, nagka-girlfriend na, sabi ng Biblia, kung hindi mo may provide na pangailangan ng iyong pamilya, ay mas masahol ka pa sa di mananampalataya. Sabi ko, kung dito sa Bible School, yung toothpaste ko, yung deodorant ko, hindi ko kayang bilihin, mas siguro kung mag-asawa ako. Sabi ko sa pastor, ako po ay aalis na. No? Ako po ay magtatrabaho, pero magtuturo ko rin ako ng Bible, may mga Bible studies. So sa madaling salita, doon sa mga prosesong ganun, unti-unti akong inuhubog ng Panginoon. Natutunan kong mag-preach, natutunan kong umarap sa tao, natutunan kong paano haralin ng Biblia. Biyaya ng Panginoon. Hanggang sa dumating yung time
na ako'y nagsasaliksik. Dumadaan ako sa iba-ibang grupo. Nagsasaliksik ako, ano ba talaga ang totoo? Alin ba talaga ang tunay? Kasi lahat naman sasabihin, kami yung tunay. Wala magsasabi, mali kami. So, hindi ko na malayan na bagamat ako ay nailayo doon sa dapat ay buhay na napaghandaan ko, ako ay nailabo sa Panginoon. So, wala namang regrets doon. No? Bagamat ako ay kumbaga nagoyo, ginamit, no? Kasi full-time worker kayo. Lahat ng gawin sa simbahan, gagawin mo, tagalinis, taga-sa upuan, mag-turo pa sa ACE school, no? Lahat yun, record, aalis ka, naka-record yun. Natuto din. No? Kaya, bago natin malaman ang katotohanan, malaman muna natin kung ano yung mali. Kasi hanggang di natin alam kung ano yung mali, hindi natin magiging alam kung ano yung totoo. So, sino ba dapat papakinggan? Sino po ba dapat ang ating susundin? Ang sabi sa Biblia, obey your leaders. Sino ba ang tunay na leaders? So, tingnan po natin ang sinasabi ng scriptures. Hebrews chapter 13, ang sabi po dito, Hebrews chapter 13, verse 17, po sabi ng Biblia, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they must give account, that they may do it with joy, and with grief, and that with grief, for that is unprofitable for you. So tayo po ay in-instruct ng writer ng Hebrews. Hindi po natin alam kung si Paul or some other, pero ang instruction po sa atin ay obey them that have the rule over you. No? So tingnan po natin, sino po bang nag-rule sa atin? Sino ba yung taong ating sinusundan? Sino po yung pastor na nagpapastor sa atin? Napakahalaga pong malaman natin na ito ba ay tunay na tinawag ng Panginoon para maging pastor ko? Tunay po na ang sino man ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng relihiyon. Walang sino man ang maliligtas sa pamamagitan ng pastor. Walang sino man ang maliligtas sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Pero kailangan po nating malaman sino ba talaga yung tunay na tinawag ng Diyos para ating susundan. Sa pastor, kinausap ako, brother, kung utusan kitang tatalon sa bangin, tatalon ka ba? Alala ko yung Alexander the Great ko yun. Inutusan niya inutusan niya yung hari na kanya sasakupin. Sumuko ka na sa amin. Ang sabi ng hari, anong dahilan na susuko kami sa inyo? Sabi ni Alexander, lahat ng gusto kong gawin ay susundin ng mga sundalo ko. Eh ano ngayon? Sumigaw si Alexander the Great. Nagmarcha yung kanyang mga sundalo. Tapos, utusang magmarcha, pinaforward niya kahit sa bangin. Isa-isang nahuhulog sa bangin yung kanyang mga sundalo, hanggang yung hari ay sabi niya, hinto mo na. Dahil kung ganyan ang mga sundalo mo handang sumunod sa iyo, kahit anong iutos mo, tatalunin mo kami. Kaya surrender ka. So iniisip ko, baka yung iniisip ng pastor. Sinecheck yung loyalty ko. Handa ka bang susunod sa akin? Kahit na ikaw ay mamatay? Sabi ko, pastor, hindi po. Sabi niya sa akin, mabuti na lang, ngayon pa lang, alam ko na, hindi ka pala susunod sa akin. Sabi ko, pastor, I will follow you as you follow Christ. Kasi yun po sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Oh, na-discover ko, mali yung turo. Hindi iniwan ko. Hindi ko na pinalo. Okay na nga ako sa kanya, nagpapalo ko siya, whatever it takes, nagsinungaling ako sa kanya. Nagsinungaling ako sa sarili ko. Cargo di konsensya ko yun. Nangako ako, tapos hindi ko sinunod. Ay pagyayabang nila, ang aking yaman, kaya makipagpukpukan ng yabos yan.
para lang ako ay pagtanggol, ako ay samahan. Ganun yung mga pagyayabang ng mga pastor nun. Ang tingin nila doon sa kanilang yaman, bigyan mo lang sisipatin yung sino mang lalapit sa'yo. They are ready to die to fight for the pastor. Pero po sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, kailangan alam po natin sino susundin natin. Sino yung elders, sino yung rulers na dapat natin susundin. Sabi po doon sa Hebrews pa rin, chapter 13, verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. So isang mark po na mapansin natin dito, sabi niya, remember them which have the rule over you. Unang-una, may pastor po tayo. May elder po na sa atin na nangangalaga. May elder po sa atin na gumagabay. May elder po sa na nagpapakain sa atin ng salita ng Diyos para ma-nourish ang ating kaluluwa. Pero sabi ng Biblia, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Tama nga, pastor yung kausap mo. Tama nga, pastor yung nag-uutos sa'yo. Tama nga na pastor yung nangangalaga po sa atin. But do they teach the word of God? Word of God po ba talagang dala-dala nila? Kung sabihin ng pastor, okay lang babae magpastor, is that the word of God? Hindi po yun. Kung sabihin ng pastor, ikaw ay maliligtas, magpapabautismo ka, hindi po word of God yun. Amen. Kung sabihin ng pastor, we believe in Jesus Christ, pero ililigtas niya yung sa kanyang sasampalataya, it is not the word of God. It is the words invented by the false teachers. Amen. Amen. Bakit po? Kung ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi lahat may pananampalataya. Ang mga sanggol ay hindi kayang manampalataya. Amen. Ang mga nasa kabundukan ay hindi nakarinig ng salita ng Diyos ay walang papanampalatayanan. Ang mga binging, ang mga bulag, na hindi nakapakinig ng salita ng Diyos, hindi sila maliligtas. Dahil hindi nila sasampalatayan yung bagay na hindi nila narinig. Kaya kung sasabihin po nila na kinakailangan mo sumampalataya, kinakailangan mong makinig, kinakailangan mong sumunod, ay wala pong maliligtas dahil walang sino man ang pwedeng gagawa. So napakahalaga po kung ano yung sinasabi ng pastor. Laging question natin, is it the word of God? Sabi nila, kami yung simbahang tinatag ng Panginoon. So nagsimula yung simbahan. Sa Pilipinas, 1914, sino nagtatag? Ang Panginoon Jesus? Eh kung si Manalo, hindi sa Panginoon. Amen. Dahil ang simbahan ng Panginoon, sabi niya, ikaw Pedro, sa batong ito ay tatatag ko ang aking iglesia. At walang sino mang makapananaig dito kahit ng pintuan ng Hades. At ito'y magpapatuloy kailan pa nga. Ibig sabihin, hindi natalikod ang simbahan ng Diyos. Mula sa Israel, nagpapatuloy, dumating sa Pilipinas. Hindi po pwedeng nagsimula sa Pilipinas, babalik sa Israel. Baliktad po yan. Hindi po yan salita ng Diyos. Kung sinasabi nila ang kanilang iglesia ay natatag sa ganitong kapanahunan, maliban sa panahon ng Panginoon Kristo, hindi po yan salita ng Diyos. Kinakailangan ang simbahan ng Panginoon ay nagsimula noong kanyang kapanahunan, AD 30. Kinakailangan ang simbahan ng Panginoong Jesus ay nagdadala ng kanyang katuruan. Kung ang katuruan, pwedeng babae. Kung ang katuruan, maliligtas ka sa pamamagitan ng iyong gawa. Kung ang katuruan ay maliligtas sa pamamagitan ng anumang bagay na nire-require ng simbahan, hindi ang simbahan ng Panginoon. Kung ang nagtatag niyan ay hindi Panginoon, hindi sa Panginoon. Charles Russell,
si, Smith. si Joseph Smith, ayan. Si Tibuloy, Soriano, Asawa ni sa mga sumulpot lamang ang inyong iglesia, hindi yan tinatag ng Panginoon. Hindi yan nagsimula sa Jerusalem, kayo nagtatag niyan. At ang aral ay taliwa sa salita ng Diyos. Amen. Amen. So we must know those rulers who rule over us. Sino ba yung mga elders na ito na sa atin ay namumuno? Dapat nga ba natin talaga silang susundan? Dapat ba natin sundin ang kanilang mga salita? Kung ang pinapangaral ay hindi salita ng Diyos, hindi yan sa Panginoon. Ekes mo na yan. Hindi yan salita ng Panginoon. So kung sasaliksikin mo, alin ba talaga simbahan tiniyo ng Panginoon? Dapat i-trace mo. Dapat tinatagyan ng Panginoon, educated. Dapat na nagtayo ang Panginoon Jesus. Dapat ang doktrina ay ayon sa Biblia. Kung hindi yan naayon sa Biblia, hindi yan sa Panginoon. Sabi pa ng Bible, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow. Yung salita pong faith dyan ay hindi yung faith na sinasabi natin na dahil sa aking pananampalataya, kaya kong pahintuin ang ulan. Dahil sa aking pananampalataya, ngayon din, gagaling ka. Amen. Patong mo lang ang iyong kamay sa radyo na iyong pinapakinggan. Gagaling ka. Sa TV. Ay, hindi po yan ang pananampalataya. Binabanggit ko ito. Amen. Iwagay-way mo ang iyong wallet bukas, may laman yan. Hindi po yan ang pananampalataya ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi po dito ang pananampalataya is yung body of truth, the system of truth Right. na sinusundan ng mga apostol. Ang mga doktrina, ang mga aral na naaayon sa salita ng Diyos, yun po yung tinatawag na faith dito sa salita ng Diyos. Anong doktrina na yung pastor? Dalawa lang naman ang doktrina patungkol sa kaligtasan. Maaaring tanggapin mo sa Panginoong Hesus, sumampalataya ka, magsisi ka, maliligtas ka. Yung isa naman, ang Diyos, ang may takda o may akda na yung kaligtasan. Wala kang ginawa, hindi ka pa pinapanganak, niligtas ka na ng Diyos sa kanyang panukala. At ang kaligtasan niya dumating in time, doon sa panahon na ikaw ay sinilang na muli. Kaya sabi ng Biblia, before the foundation of the world, tayo ay pinili ng Panginoon. At ang kanyang pinili ay kanya rin namang tinawag. At ang kanya rin namang tinawag ay kanyang pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanya rin namang glorify. Ibig sabihin, yung ating pong kaligtasan, doon pa man, tapos na. Amen. Amen. Yung ating glorification, yung ating pong pag-akyat sa langit, yung pangako ng Diyos na bagong katawan ay pagkakaloob sa atin, ay nakahanda na doon. Amen. At ang ating pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay before the foundation of the world. Amen. Hindi pwedeng palitan. Hindi pwedeng nakasulat, buburahin. O, nagkasala, buburahin kita. Nagbalik loob. Oh, nagbalik loob. Bakit dito yung pangalan mo? Ay hindi po bigay bawi ang Diyos. Hindi po ganoon ang ating Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago kailanman. Amen. Eh sasabihin mo, di ba lahat ay mahal ng Diyos? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Hindi ba mahal ng Diyos ang lahat? E kung mahal ng Diyos ang lahat, eh bakit may pupunta sa impyerno? Kung mahal ng Diyos ang lahat, bakit sinabi niya kay Esau, I have hated you, Jacob have I loved? Wala pa silang ginagawang anuman. At hindi ba sinabi ng Diyos na kung ano yung kanyang ginusto ay gagawin niya? Kung minahal ka ng Diyos ngayon, bukas hindi ka na ba niya pwedeng mahalin? Di naman yung katulad ng mga nag-aasawa na mangangako ngayon, mahal kita ngayon. Pagdating ng kahirapan, hindi na kita mahal. Ang mahal ko na ay si John. Away-away. Diyan lang. Nananalangin pa yon. Diyan lang. Lord, thy will be done, but give me John. Diba?
Shelter. Hindi po ganoon ng Panginoon. Kaya sabihin ng pastor, gusto mo maligtas? Opo. O ganito ang gagawin natin. Una, alamin mo na ikaw ay makasalanan. Babasahin ka ng mga verses tungkol sa kasalanan. Lahat ay nagkasala na, di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nawalay, lahat ay naligaw. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Naniniwala ka ba dyan? Opo. Kung tinatanggap mo ikaw ay makasalanan, dapat ikaw ay sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Sumasampalataya ka pa sa Kanya? Opo. Ito sabi ng Biblia. Sino mang sa kanya sumampalataya ay may buhay na walang hanggan na mapapahamak kailanman. John 5:22. Ngayon, may buhay ka na walang hanggan. Pero mamaya, kapag tayo nanalangin ng pagsisisi, magsisisi ka, mananalangin ako, susunod ka, maliligtas ka. Dahil walang sino mang maliligtas kung hindi magsisisi sa kasalanan. Naamin mo ikaw ang kasalanan, di ba? Opo. Masampalataya ka sa Panginoon. Opo. Tayo manalangin. Manalangin, sinner's prayer, pagkatas manalangin, ligtas ka na kapatid. Salamat po. Hindi nagbibigay ng assurance. Kaya sabi ni Jack Hyles, I will teach you to win souls in 5 minutes. Touch the intellect. Bibigyan mo, sasaksakan mo ng mga verses yan eh. Tungkol siya sa makasalanan. Touch the emotion. Oh, dahil makasalanan yan. Ayaw sa impyerno yan eh. Tanungin, pupunta ka ba siya? Gusto mo sa impyerno? Ayoko po. O, di tatawa-tawa na yung preacher. Mamaya huli ka. Tapos touch the will. Tinatanggap mo ba siya? Opo. So, saglit lang. Tapos na yung kaligtasan. I-report na yun. Ilan naligtas sa araw na ito? Ilan ang babautis mga next week? Napakabilis ng kaligtasan at ang bilis din ng pagbaba ng patatas. Mabilis lumago ito. Masipag yung pastor. Laging may baptise. Maraming napapatanggap. Padala na ba? Suportahan. Ganyan po ba yung pastor? Ganyan po ba yung elder na ating susundin? Na sa iyo ay kanyang aaralan na kung susundin lang natin itong mga katuruan ito, maliligtas ka na. Kung ating pong susuruin, walang sino mang tao na may kakayahang sumampalataya sa kanyang sarili, tumanggap, unawain ang salita ng Diyos, at ito ay maunawaan sa kanyang ganang sarili. Bakit po? Dahil siya ay patay sa Espiritu. Amen. Doon sa unang bagsak pa lang natin ang doctrines of grace, total depravity, bagsak na ang tao. Paano magkakaroon ng pananampalataya ang taong patay sa Espiritu? Paano ang isang taong makasalanan ay may kakayang tatanggap sa Panginoon, hahanapin ang Panginoon sa sarili niyang pusa? Wala pong makakagawa niyan. Kaya nga na po si Pablo ay humingi ng prayer request, mga kapatid, ipanalangin niyo kami ng salita ng Diyos ay magkaroon ng free course. May pangaral namin ng maayos. At panalangin niyo kami na kami ay malayo sa mga mananampalataya dahil hindi lahat ng tao ay mayroong pananampalataya. So how come ng isang tao ay magkakaroon ng kanya sariling pananampalataya? Ang sinasabi ng mga maling tagapagturo, ang tao naman ay nagkasala lang dahil kay Eva at kay Adan. Pero meron pa rin siyang kakayahan. Meron pa rin will to follow the Lord. Meron pa rin siyang will para siya ay magdesisyon kung susunod sa Panginoon o hindi. Otherwise, kung wala siyang will, robot siya. Meron siyang natitira pang kaunting pag-ibig sa Diyos. Meron pa siyang natitirang kakayahan para hanapin ang Diyos at kinakailangan mo lang i-ignite yan. Spark. I-spark para maglingas uli. Kaya pala 5 minutes. 5 minutes. Isang ganun lang. Pero kung susuriin po natin ang Biblia, bagsak po ang doktrina niya. Amen. Dahil doon pala sa total depravity, lahat ng tao ay makasalanan. Lahat ng tao ay nagkasala, lumihis ng daan.
Walang sino mang mahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Walang sino mang mabuti. Wala kahit isa. Ano sinasabi mong may mabuti pa sa'yo? Wala na. No? Kung ating po titingnan ng Bible, kay Adan pa lang, nagkasala na tayo. Romans 5:12. For us by one man sin entered into the world, and death by sin. For all have sinned. Kay Adan pa lang. Tapos pumasok ko yung Romans 3:12. Diba? Walang mahanap sa Diyos. Tapos kung titingnan natin yung Genesis chapter 5 verse 3, yung si Adam ay nagkaanak ulit. And Adam, being 100 years, begot his son and called him Seth, who was born according to his image and likeness. So kaparis niya rin makasalanan yung kanyang naging anak. At mula po doon sa anak na yan, tayo yung naging anak-anak. Lahat ng kasalanan na meron siya, meron din tayo. By representation, si Adan, nagkasala, bumagsak, tayo pa kaya? Siya na nilikha po ng Diyos na malinis, wala pang bayad ng kasalanan, nahulog sa kasalanan, tayo pa kaya na nagmana na ng kasalanan? Tama. Paano po natin nahanapin ang Diyos na kung saan nilalayuan natin ang Diyos? Nung sila'y nagkasala, sila'y tumakas sa Diyos at nagtago. Amen. Adan, Eva, nasaan kayo? Nagtatago po kami. Dahil kami nahihiya, wala kaming suot. At ay, sino nagsabi sa inyo kayo walang suot? Kumain kayo ng bunga na pinagbawal po, no? Di ba? So kung atin pong susundan ang aral na yan, total depravity pa lang, babagsak na yung katuruan na whosoever will ay maliligtas. Kung sino mang may gustong sumampalataya ay maliligtas dahil walang sino man nagugustuhin sumampalataya sa Panginoon. Tayo nga po na pinagkalooban ng Diyos ng biyaya na makaalam ng kasalanan, nakaalam ng pagkasoberanan ng Diyos, nakaalam ng mga biyaya ng Diyos sa atin na hindi natin mababayaran. Nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan. Lumilihis pa rin tayo ng landas. No? Mas nauuna yung ating laman kaysa doon sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 7 verse 14, mayroon akong mga gustong gawin, hindi ko magawa. At meron akong ayaw kong gawin, yun ang aking nagagawa. Kung tayo po na nasa presensya na ng Diyos, kung tayo po na mayroon ng Espiritu ng Diyos, ay nananaig pa rin ang laman from time to time, how much more yung hindi nabuhay ang Espiritu patay. So, hindi po nila kakayanin. Ang sabi nila, may kakayanan ang tao. Pag inaral po natin ang Biblia, sa isip pa lang, makasalanan ng kasalanan. Sabi doon sa Jeremiah chapter 17, no? The heart of man is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sa utak pa lang. Diba? Eh sa puso pa kaya? Nung ang Panginoon ay medyo nahimas-masan, nung pinalubog niya yung mga tao noong panahon ni Noah, ang sabi niya, hindi ko na muling gugunawin ang mundo dahil sa kanilang kasamaan. Dahil ang kanilang mga eliminasyon, ang kanilang mga iniisip, ang kanilang nasa puso, ay laging ibig. So kung yun yung ating titignan, anong mabuti sa tao? Sabi nga ng Bible, lahat na nagmumula dyan, diyan nagsisimula ang pagpatay, diyan nagsisimula ang pagnanakaw, diyan nagsisimula ang masamang pag-iisip. Paano magmumula dyan ng mabuting bagay para hanapin natin ang Panginoon? Kung sa ating kaisipan, sa ating puso, malayo tayo sa Panginoon, eh di lalo na doon sa ating sinasabi, kahit na doon sa ating mabuting pamumuhay. Doon sa Psalms chapter 39 by Elder, sabi doon, kahit yung best estate of man are all vanity before God. Amen. So, yung total faculty ng tao ay hindi niya kayang pabutihin. How come na kaya niyang magdesisyon para tanggapin ang Panginoon Kristo bilang Panginoon ng kanyang buhay? Sabi ng Biblia, hindi kayang manampalataya ng tao sa kanyang ganang sarili. Sabi ng Panginoon, you believe not because as I have told you, you are not my sheep. John chapter 10 verse 26.
Kung hindi ka tupa ng Panginoon, wala kang kakayahan na sumampalataya sa salita ng Diyos. Amen. Sabi niya doon sa John chapter 8, verse 47, no, sabi niya, ye hear na. No? Dahil kayo ay, sabi doon, dahil kayo ay, puntahan mo na para sigurado. John chapter 8, verse 47. Ito ang sabi ng Biblia. John 8:47, he that is of God, heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Amen. Paano mo sasabihin? Kailangan kong iparinig sa tao ang aking preaching. Lalagay ako ng lahat ng trompa dyan sa kalye para marinig nila at magsisisi sila, maliligtas sila. Sabi ng Biblia, kung hindi sila sa Panginoon, hindi sila makikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kung hindi sila tupa ng Panginoon, hindi sila mananampalataya sa salita ng Diyos. Eh paano tatanggap yan? Eh hindi yan tupa ng Panginoon. Hindi mo lang pwedeng gawing tupa yung kambing against nature nun. Hindi naman pwedeng maging kambing yung tupa. So ang Panginoon ay merong mga tinatawag na tupa at itong mga taong ito, sila lamang yung pinagkalooban ng Diyos ng pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi lahat sinasabing sasampalataya, susunod sa Panginoong Hesus ay mayroong buhay na walang hanggan. Amen. Eh sabi ng mga tao, Panginoon, di ba kami nagpakain? O di ba kami gumawa ng maraming kababalagang bagay sa iyong pangalan? Hindi po ba kami nagpalaya sa masasamang espiritu sa iyong pangalan? Hindi po ba kami ay nangaral ng iyong pangalan? Sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Palasan patawa. Tampalasan. Bakit? Ay yung mga tampalasan. Di ba? Tampalasan patawag dun eh. Hindi siya kilala, mga tampalasan. Bakit? Hindi nila ginawa yung kanilang ginawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Outside the will of God. Kung ang kaligtasan sinasabi natin ay outside the will of God, hindi po tunay na kaligtasan niya. Amen. Ligtas-ligtasan niya. Kaya ikaw ay nagpupumahog tuwing Sunday, susunduin mo sa bahay, meron kang service, susunduin mo para mapuno ang iyong simbahan. Dahil kung hindi mo susunduin, walang pupunta. At dahil ayaw po pumunta, magpapakain ka pa. Okay, meron po tayong feeding. Lahat ng mga bata, dalhin nyo dito. Daming bata, picture-picture. Ito na po ang aming simbahan. Malago na kami. Diba? Tatas na naman yun. So ang tao po ay walang kakayahan sumampalataya sa kanyang ganyang sarili. Hindi niya kayang pakinggan ang salita ng Diyos. Nagsasalita nga si Stephen sa mga tao. Tinakpan nila yung tainga nila. Ayaw nilang marinig sinasabi ni Stephen. Hanggang sa binato. Ganon din ang Panginoon. Nangangaral, sabi, may demonyo ka. Diba? Hindi po nila papakinggan ang tunay na salita ng Diyos. Kapag sabi ng Biblia, the carnal mind receiveth not the things of God. Amen. For they are foolishness unto him. Neither can he know them, for they are spiritually discerned. So paano maintindihan? Paano mapapaintindi sa tao? Maliban, nakikilos ang banal na espiritu, panganak na muli, doon ka palang magkakaroon ng pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay bunga ng espiritu. Galatians 5:22. Amen. So, hindi pwedeng maging pananampalataya muna bago yung kaligtasan. Kaligtasan muna bago yung pananampalataya. Hindi pwedeng pagbalik ka rin. Hindi pwedeng mauna yung kalesa sa kabayo. Tama. Di ba? Hindi hihilahin ng kalesa yung kabayo. Pwede Yung patras. kabayo ang hihila sa kanya. Hindi po pwede yun. So kung ang pangangaral ng pastor na sinasabi po natin ay hindi naaayon sa salita ng Diyos, hindi naaayon sa doktrina ng Diyos, huwag nating susundan. Amen. Come out from among them, my people! Maaaring kayo po yung mga tupa ng Panginoon na naliligaw ng landas. Kayo yung mga tupa ng Panginoon na nasa maling kawan. Umalis na po kayo dyan. Pumunta na po kayo sa Primitive Baptist Church. Amen. Dahil Amen. ang biyaya po ng Diyos ay nakarating sa amin at ito ay naunawaan namin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Amen. So kung ang pastor mo ay hindi nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi nagtuturo ng ayon sa pananampalataya,
na inilagak sa atin ng mga apostol, di po natin susundin. Sabi po ng Biblia, doon sa Hebrews chapter 13 pa rin, Hebrews 13, verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Merong tao na pag minsan nakausap mo, nakakatuwa. Hindi sila na-convince sa iyong sinasabi. Na-convince sila dahil nakikita sa buhay mo na nasa iyo ang Panginoon. Yes. Kakaiba itong pastor na walang kayabang-yabang. Huh? Hindi ka pares ng mga nakilala kong pastor. Nakala mo mga siga. Pag pinatawag ka, hindi ka nakapunta, bugbog sarado ka. Pinatawag ka, may nagawa kang mali, tanggal na agad yung support na sa'yo. Hindi na support na yung tao yan. O ilipat yan doon sa ganun. Diba? Hindi po mga Panginoon natin ang mga pastor na ito, kundi mga Amen. lingkod. Right. At sa pamamagitan ng bunga ng kanilang buhay, makikita po natin, tunay nga ito ay anak ng Diyos. Amen. Tunay nga ito ay lingkod ng Diyos. Amen. Tunay nga siya ay nagtuturo ng katotohanan dahil nasa Biblia. Tunay nga siya ay totoo dahil yung kanyang pamumuhay ay naaayon sa Biblia. Tumutugma yung mga requirements, qualifications na hinihingi ng Bible sa kanyang buhay. Tunay nga siya ang lingkod ng Diyos. Diyan ako susunod. Kung taliwas sa mga aral na ito ang nakikita mo sa nagsasabing siya ay pastor, iwanan mo na ang pastor mo. Iwanan mo na yan. Ililigaw ka niyan. Siya mismo ang lalapa sa iyo. Tama. Ina po natin ang sinasabi ng Romans chapter 16. Mukhang ano to ah. Tunay na iglesia to ah. Ito yata talaga ang tunay ah. Paborito nila to. Diba? Sabi dyan no? Salute one another with unholy kiss. Di ba ka marami pupunta dito? The churches of Christ salute you. Ano ba? Hindi pa ito ay simbahan ng Iglesia ni Cristo? Churches of Christ? Na binili ng dugo ni Cristo? Diba? Ligtas ka ba? Opo. Wala ka sa Iglesia ni Cristo, paano ka naligtas? Paano kang binili ng dugo ni Cristo? Wala ka sa Iglesia. Kinakailangan na sa Iglesia ka para ka maligtas. Pero ito po ay hindi Iglesia ni Cristo na natatag dito sa ating Pilipinas na bansa. Ito po ang tunay na Iglesia ni Cristo na nagpapahayag ng katotohanan. Amen. Eh sabi niya dito, verse 17, Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Amen. Kontra sa doktrina ng Bible, ang tinuturo sa'yo, kapatid, umalis ka na dyan. Kahit pa yan ay mayaman na simbahan, kahit pa ang simbahan ang namumuno dyan ay senador, President, wala sa katotohanan, umalis ka na dyan. kahit congressman. Ay ka pa congressman. Kung wala sa katotohanan po ang iyong aral, mga kapatid, lalayo po tayo dyan. Bakit? Ang sabi ng Biblia, For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, Amen. and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Malayo-layo po kayo dyan, kapatid. Magaling lang magsalita yan. Paparangalan kanyan palagi. Babanggitin niya palagi yung iyong pangalan sa pulpito. Lalo na kung malakas kang magbigay ng ikapo. Kung ikaw ay kagamit-gamit sa iglesia, babanggitin lagi yung pangalan. Pero kung ikaw ay walang pakinabang sa kanilang iglesia, baliwala. Bakit po? Dahil sila'y naglilingkod lang dahil gusto nilang mabusog. Tangat siya. Gusto nilang lumaki ang tiyan. Hindi ako, lumiit na. Obispo.
Ubis. Gusto nila maging obese. Oo. Mga bishop na busy sa shop. So mga ngaral po na ganito ay hindi po natin dapat sinusunod. Amen. They must preach the word of God. Sabi po ng Bible. They must preach the whole doctrines of God. And they must be living in accordance to the word of God. Amen. Sabi po ng Biblia, balik po tayo. Bago pa lang po ko nag-iinit. Introduction pa lang pala. Sabi ni Elder, lubusin na eh. Hebrews chapter 13. Ganda ng primitive, may magdamag. At sabi po dito, Ito ni Pablo ah. Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you. Yung mga taong nangangaral ng salita ng Diyos, yung mga taong pinapangaral ng whole counsel of God, yung mga doktrina, yung mga taong ang testimony ng buhay na ayon sa Biblia, follow them, sabi ng Bible. Obey them and submit yourselves, sabi ng Biblia. Hindi naman po natin sila susundin kung hindi bibigyan natin ng daan na sila yung mag-guide sa buhay natin. Bibigyan natin ng daan na sila yung mamuno sa atin. Pagkakatiwala natin yung ating sarili, yung ating buhay, dahil alam na natin na dadalhin niya tayo sa tama. Amen. In complete subjection, tayo po ay papasakop sa Kanya. Kapag sinabi ng pastor, mali ito, hindi naayon to salita ng Diyos, susunod po tayo. Pag sinabi ng pastor, hindi pwedeng magkasalang bakla sa lalaki, susunod po tayo. Pag sinabi ng Biblia, na hanggat maaari, ang mga anak natin ay hindi makapag-asawa ng unbelievers, dapat by all means, susunod po tayo. Huwag po nating tignan yung standard ng mundo. Ito, engineer ito. Ito, seaman ito. Ito, malaki ang kita nito. Dapat ganyan ang mga pang-asawa ko. Hindi po ganoon mga kapatid. Ano mang estado sa buhay natin, ano mang kalalagayan ng buhay natin, by all means, kung tayo ay inutusan ng Panginoon na makipag-marriage, intermarriage sa mga mananampalataya, sundin po natin. Dahil kung hindi, dalawa lang pwedeng mangyari. Maakay natin sila sa Panginoon o tayong maakay nila sa labas. Kaya hanggat maaari po, mga kapatid, ang mga anak natin ay ating pangaralan, palalahanan, patungkol sa bagay na ito. Dahil ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na isusubo, sabi ng Bible, ng mga kasabihan. Kapag mainit, pwede mong iluluwa. Kapag yan ay naasawa mo na, kinasal ka na, habang buhay mo na yung gagalayin. No turning back. Kasi nanumpa na eh, di ba? Sa hirap at ginhawa, magsasama. Mag-isip ka pa ngayon, brother. Ayaw ko na. Ito ba? Wala mo pa. Amen. Purihin ng Panginoon. Sumunod ako eh. Hanapin mo yung ano ni Alderene, yung kanyang bag. Alder, meron na dito. So tingnan po natin Yes. yung sinasabi ng mga elders natin. Hindi ito sa ikasasama natin, ito ay para sa kabubuti natin sapagkat sila ay tagapangalaga natin. Tingnan po natin bakit kinakailangan natin mag-submit sa Kanya. Sabi niya, for they watch for your souls. Nung lumang tipan, meron pong tinatawag na watcher, kagaya doon sa Ezekiel. Sabi doon, son of man, no? Kapag sinabi kong isang tao ay mapapahamak at hindi mo siya pinuntahan, at siya ay hindi nakinig, no? At siya ay napahamak, ay i-require ko yung kanyang dugo sa iyong mga kamay. Pero kung siya ay pinuntahan mo, sinabihan mo, siya ay hindi ginawa yung kanyang gagawin, libre ka na doon. Ganon din si Pablo, sabi niya, I am free, sabi niya, from the blood of any man. Kasi parang tingin ni Pablo, responsibilidad niya ang bawat mananampalataya
bahagi na ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na yung Israel na ayaw sa kanyang laman. Pero later on, na-realize niya na hindi pala lahat ng Israel ay Israel nga. Yes. Hindi yun lamang mga anak ni Abraham ayon sa pangako. At ito yung pinaglaanan niya ng kanyang buhay, ito yung pinaglaanan niya ng kanyang panahon, ito po yung pinaglaanan ng kanyang lakas. Ibinuhos niyang lahat dahil ayaw niyang magkaroon ng pananagutan na masabi ng Panginoon, meron kang pinaglalaan. Kaya kung tayo po ay merong miyembro sa iglesia, 2, 3, pananagutan natin sa Panginoon. No? Tuloy po nating aralan, tuloy po nating paglingkuran dahil tupad din niya ng Panginoon. Yes. Sasabihin ng mga mayayaman na pastor, hindi ka tinawag siya, 3 lang ang membro. Lipat ka na. Parang dito to yan. Lumipat ka Diba? sa akin. Hindi ka to parang Ang paglilingkod ba sa Panginoon ay paramihan ng miyembro? Parang ano yan yung parable of the talents, binigyan ng Panginoon ng 2, 3, binigyan ng 5, binigyan ng 10. Maging faithful tayo sa binigay ng Panginoon sa atin. Hindi natin alam kung kailan magdadagdag ang Panginoon. Baka tayo ay 70 years old na. Andiyan yung maraming mananampalataya. Di ba? Dapat magpulo. 70 years old ka. Libo na yung members mo. Yung mga kasama ka na rin elders. Yun yung advantage ng plurality of elders. Diba? Kaya sabi dito, obey them that have the rule over you and submit, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief. So tayo po ay magbibigay sulit sa Panginoon. No? Ang katuruan po ng iba, kapag tayo ay hindi nangaral ng salita ng Diyos, tayo ay parurusahan ng Diyos. Haharap tayo sa paghukom, hindi ka naging faithful sa pangaral, ikaw ay hahatulan ng Diyos. Tatapon ka doon sa dagat-dagatang apoy. Sabi ng Biblia, no? John 5:24, verily, verily, I say to you, he that believeth on him hath everlasting life, and have passed from death unto life, and from condemnation. Lumipat na siya buhay, patungo sa kabilang buhay, kasi buhay pa. At wala nang condemnation na natitira para sa kanya. Sabihin, malinis na tayo sa harap ng Panginoon. Pero for conscience sake, yun ang magpapahirap sa atin kapag tayo nagpapaya. Nakita mo yung miyembro mo, inaaralan ng ibang pastor, anong sakit mo? Diba? Kasi nasa atin yung pagpapaya. So kung tayo po ay mga lingkod ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos na magbibigay sulit sa ating Panginoon Jesus, kailangan po natin gawin yung ating trabaho faithfully. No? So, basahin ko po dito yung ilang mga sinulat kong talata. Sabi po dito, they keep watch over your souls, Hebrews 13:17, Hebrews 10:39, Hebrews 10:39 po sabi ng Bible. Verse 39. And these all having obtained a good report through faith, received not the promise. So ito po yung mga manggagawa ng Panginoong Hesus, no? Nasa pamamagitan ng pananampalataya ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoong Hesus na hindi pa nila na-obtain yung pinangako. Kasi futuristic pa yun. No? Yung pangako sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan, yung glorification ng ating body, darating pa lang po yun. Pagamat tayo ligtas na sa kanyang paghatol, pero yung ating katawan na nabubulok, ay darating pa lang yung panahon, ito'y papalitan niya. So through faith, magpapatuloy po tayo bilang mga lingkod ng Diyos, at ito ay ating makakamtan sa tamang panahon. Amen. Huwag kang magmadali, Elder. Antayin mo yung tamang panahon. Nagpe-pray na nga eh. Gusto nang kunin eh. Parang Elijah na eh.
buhay, wala na magpatuloy. Faithfully. Amen. No? We will give an account before God. Sabi po doon sa Luke 12:48, Lucas 12:48. Po sabi ng Bible, verse 48, but he that knew not and did commit these things, worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required, and to whom men have committed much of him, they will ask the more. So sa atin po bilang mga napili ng Panginoong Diyos, na pagkalooban ng kanyang biyaya para mangaral, mas malaki po yung ating pananagutan sa harap ng Diyos. Pananagutan po natin kung hindi natin nagawa ng buong katapatan yung trabaho na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. It is not literally na tayo hahampasin ng latigo, pero makakaramdam tayo ng sorrows, makakaramdam po tayo ng parang hirap tayo sa ministry dahil meron tayong nakakaligtaan na bagay na hindi po natin ginagawa ng maayos. Sabi po ng Biblia, 3 John verse 2, 3 John verse 2, sabi ng Bible, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thou prosperest. Ano ba yun? So, sa atin pong gawain bilang mga lingkod ng Diyos, instead na tayo ay maging unfaithful, hindi mabiyayaan ng Panginoon, let us go on serving faithfully, and then we may be prosperous sa gawain ng Panginoon. If not, magsasaka talaga. Tayo po ay magbibigay sulit sa Panginoon. Tayo po ay haharap sa Panginoon. At kung ang ating ministry na pabayaan po natin, kausapin tayo ng Panginoon. Isang bagay natin aking kinakatuwa, sabi ng Biblia, punta po tayo sa Revelation, sabi po dito. Sabi po dito sa Revelation chapter 1, verse 11, sabi ng Bible, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, unto Smyrna, unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. Ay sabi po ng Bible, verse 20, the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden sticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. So ano po pinapakita dito ng Panginoon? Tayo po ay responsible sa bawat iglesia na ating pinapamumuhay. At tayo po ay tinawag ng Panginoon, angels of the churches. No? Ang angel po ay messenger ng Panginoon. We are the messengers of God in His kingdom, the church kingdom. At tayo po ay nasa Kanyang harapan at lahat tayo magbibigay sulit sa Kanya. Kaya isa-isa niyang tinawag sa mga iglesia na ito. Bakit? May nakita ang Panginoon palpak ginagawa nila. Gusto ng Panginoon i-correct kung yung palpak. Kaya sabi dito, unto the angel of the church of Ephesus write, that daw na po sa verse 2, I know thy works and thy labor
and thy patience, and how thou canst bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Bakit ko naman simbahan to? Maayon sa katuruan ng Panginoon. Alam nila yung mga false prophets. Alam nila yung mga Arminians. Alam nila yung mga nagpapanggap lang. No? At sila ay nagbata sa pangangaral. Talagang nag-labor sila. Pero sabi ng Panginoon, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast first left thy first love. Ito ng Panginoon. Being an elder of the church, nasa na po yung pag-ibig natin? Baka nasa mundo na. If any man love the world, no? Sabi ng Biblia, nasabi lang ba natin? Dalawang garis natin. Oo. The love of God is natin yan. Friendship with the world is enmity against God. Pinakalaban natin ng Panginoon kung nandun na tayo sa secular. Belder, kahit linggo nasa bundok, nagne-networking. Oh, church, dyan muna kayo. Kasi sayang naman ang pumasal. Pabalik-balik ako, malaki Sayang na mo sign in. Isang linggo na ako doon. O linggo wala sa simbahan. Nasaan ang love mo? Pastor. Nasaan na po yung pag-ibig natin sa Panginoon? Baka naiwan na natin. Papalaala sa atin. Nagabig na. So, sabi niya, unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works, and tribulation, and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them, which say they are Jews and are not, but they are the synagogue of Satan. May discernment pa rin. Alam nila yung kanila kung nasaan umuupo si Satanas, hindi tayo pupunta dyan. Si Satanas ang umuno dyan. Hindi tayo makahawa dyan. Pero sabi ng Biblia, meron pa rin siyang laban sa kanila. Verse 12, and to the angel of the church in Pergamos write these things, saith he which hath the sharp sword with two edges, I know thy works, and where thou dwellest, and where Satan's seat is. No? Verse 14, but I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Baka yung simbahan mo, ka-fellowship na yung mga born again, ka-fellowship na yung mga El Shaddai. Spiritual fornication. That's right. Nakikihalubilo na tayo sa hindi natin mananampalataya. Nagko-compromise na tayo. We flow with the current. Kung ano yung tinatakbo ng mundo, sinusundan na natin. Okay lang brother, ang Pasko na essential naman niya. Okay lang naman Valentine's Day, hindi naman nakaka-apekto sa kaligtasan. But it affects your way of life. Siyempre, Valentine's Day, sasayaw-sayaw ka. Ang kasayaw mo, hindi mo asawa. Yun lang. Scriptural din naman yung tugtog, Rivers of Babylon. Pero kung mag-kiss-kissa, Rivers of Babylon. ipapakitaan pa ng verses sa Bible. Biblical yan. Pero, nandun na, sumasabay na sa mundo. So lahat po ng hindi maganda, lahat po ng hindi tama, maliit man, essential man yan o hindi, when it is wrong, it is wrong. Amen. Sabi nga nila, patungo sa Pasko, Christianized error is error still. Magandang intention mo, salamatan ng Panginoon, dahil minsan dumalaw siya sa mundo, pero hindi niya yung gusto. Sabi ng propeta kay Samuel, bakit mo ginawa itong bagay na ito? Sabi ng Panginoon, huwag mo kunin ang mga baka na yan,
Sabi ng Panginoon, patay mo ang hari. Bakit hindi kayo mga yan na tumiiyak? Magagandang baka po ang mga ito. Makataba. Magandang panghandog sa Panginoon. Magandang intensyon mo. Pero sabi ng propeta, behold, to obey is better than sacrifice. Maganda yung intention di ba? Bonding ng family, minsan lang magkatagpo-tagpo. Pero hindi mo maiiwasan, you do it in a worldly manner. Yes. Ate mo sa sambahayan mo, hindi nagiinuman yung kapamilya mo. Kaya pag pumapas ko, gusto ko, maalis ako sa bahay. Pag may piyesta, maalis ako sa bahay. Pero kung nandun yung Christmas gift, salamat. Bigay yan At least hindi ko tinanggap ng Pasko. Hindi ko sila So mga bagay po na ito, kailangan pa rin natin magpa-correct sa Panginoon. Amen. Bakit magbibigay sulit tayo sa Kanya? Ang Kanya pong mga tupa ay dapat nating ihahanda bilang isang virgin na ipapakasal sa Panginoon. So pinapangalagaan natin yan, hindi natin nahayaan mag-fornicate yan, hindi natin nahayaan na maging adulterer yan, hindi natin nahayaan na maging masama ang pamumuhay po na yan, inaalagaan po natin yan hanggang sa siya ay mag-aasawa. Ganun po sa simbahan ng Panginoon. At tayo po yung tagapangalaga po. No? Kaya doon sa 7 churches, lahat yan churches ng Panginoon, pero lahat may loopholes. Kaya nga no church is perfect. Pero, pagdamat hindi perfecto yung simbahan niyan, still sa Panginoon yan. Kasi sumusunod yan sa tamang aral ng Panginoon. Hindi na nga sumusunod sa aral ng Panginoon, nandiyan ka pa rin. Di ba? So doon tayo sa tama, bagamat hindi perfecto, pero tinutuwid ng Panginoon. Amen. Dumating man yung time na hindi natin naaabot yung kanyang standard, at talaga namang hindi natin maaabot yun, wala tayong pagsisisihan sa pagharap sa Panginoon. Diba? Sabi ng Panginoon, be ye holy, for I am holy. Ba hindi natin kaya maging banal, nakagaya na. But still, we strive to be holy kasi inutos sa atin. Diba? So the reason why na kailangan tayo magpasako sa ating mga elders ay dahil magbibigay sulit sila sa ating Panginoon Diyos. Hindi lamang po yun nakalagay dyan bilang palamuti. Hindi lamang po yan nakalagay dyan bilang tao-tao sa simbahan. Pastor ang magpapakain, si pastor ang maglilinis, si pastor ang tutulong kapag binangailangan. So, walang-wala na nga si pastor pang utangan. Diba, pastor, may sakit po ang aking anak. Hindi mo naman maboldyak. Kung gusto magtrabaho, asa ka sa pastor. Baka mabudyon ka Baka mabudyak. Di ba? So, yan po yung mga kadahilanan. Yung pastor natin ay siyang nangangalinga sa atin. They keep watch over us. Di ba? Yung mga si David, hindi natutulog yan eh. Dala-dala niya yung kanyang tirador. Pag andyan yung leon, ganyan na. Yari na si leon. Kung yung aso, kakainin yung manok mo. May kaldereta ka na ngayon. So tayo po ay watchmen. Binabantayan po natin ang mga tupa ng Panginoon. Hindi natin nahayaan na sila ay mapahamak. Hindi natin nahayaan na sila ay mapariwara. Kaya tayo lagi nagpapaalala sa kanila. Pag hindi natin nakita sa church, pinupuntahan natin sa bahay. Kumusta? Anong nangyayari? Kaya mahirap, text ng text si pastor, wala sagot. Kinalimutan na si pastor pag ano. Kapit-bahay daw ka. So tayo po ay accounted to God. So, sabi po ni Pablo sa Acts chapter 20, tuloy ko pa rin. 9 Sabi, alas 9 Alas na to Chapter 20, verse 26. Wala naman pangalawang palapag dito Sabi Walang na sa mahulog walang malalaglag. chapter 20, verse
26 to 27, sabi diyan, "Wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God." So yan po si Pablo. Talagang pinanindigan niya yung kanyang pagiging lingkod ng Panginoon. Pinanindigan niya yung sakripisyo na dapat niyang isacrifice para lang sundin ang pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Kaya sabi niya, "I am pure from the blood of all men." Bagamat hindi nire-require ng Panginoon na tayo ay magbahay-bahay, yung tao na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yun yung ating babantayan. Doon tayo magbibigay sulit sa Panginoon kung tayo ba ay naging faithful sa pangalaga sa Kanya. Kaya balikan natin yung churches, Revelation, tingnan natin saan tayo doon nagbulang. Tingnan po natin upang tayo ay may balik sa tamang programa ng Panginoon. So si Pablo ay talagang nagsakripisyo ng kanyang buhay para po diyan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 5. So sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 4. "Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in the stewards that a man be found faithful. But with me it is very small thing that I should be judge of you or of man's judgment. Yeah, I judge not mine own self, for I know nothing by myself, yet I am not thereby justified, but he that judgeth me is the Lord. Therefore, judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God." So bilang mangangaral si Pablo, inaakusahan na siya ay hindi naman talaga tinawag ng Panginoon, na siya ay ganito, pero nagbigay depensa si Pablo. Huwag niyo kong hatulan sa ngayon. Darating yung patang panahon, i-reveal ng Panginoon kung sino ba talaga ang naglingkod ng may katapang. Sabi pa sa Bible, First Corinthians 9:27, 1 Corinthians 9 verse 27, sabi po ng Bible, "But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a cast away." Live what you preach. No? Kung ano po yung pinapangaral natin, dapat yun din ang ating pinapamuhan. Dahil baka dumating yung panahon na tayo nag-preach pero taliwas na nakikita sa ating buhay. Salamat ako, yung aking asawa, yung aking mga anak ay napaka-critical pagdating dyan. Napupunan nila yung aking mga pagkakamali. Pero hindi sila kalaban, pero nandun sila para ko kami. Diba? At nakakatuwa dahil nakikita nila yung tama na hindi ko nakikita. Meaning to say, pinalugdan sila ng Diyos, nakikita nila yung tama. Diba? So kung tayo po yung nangangaral, dapat mag-reflect sa buhay natin yung pinapangaral po natin. Bagamat tayo nagkakamali, pero hindi yun dapat maging excuse para tayo ay magpatuloy sa pagkakamali. What? Shall we continue in sin that grace may abound? Huwag nawang mangyari, sabi ni Paul. Huwag natin gawing excuse na tayo tao lamang. Tao tayo, pero gusto ng Panginoon maging kakaibang tao tayo. Sabi ng Bible, "Behold, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, new things are become."
Sa paningin ng tayo bagong tao na tayo. Yung ating lumang pagkatao, malinis sa tingin ng Diyos. Then ipakita rin natin sa pamumuhay natin, nagre-reflect dapat yun. Nagre-reflect. No? Dahil kung yung ating pinapangaral ay taliwas sa ating pamumuhay, baka ginagamit lang natin ang salita ng Diyos para sa ating sariling kapakanan. Kasi may support eh. Nakakapunta ka ng ibang bansa, o deputize ka dito. Sabihin mo yung gawain mo doon. Dami mong picture, dami mong slides. Lahat ng sipunin nandun. Lahat ng mga gulagol na damit andun. Doon ka sa kabundukan, dito po ako nag-minister. Yung minister, may kahirapan po talaga. Halos walang makain ng mga tao dito. Pagkatapos mag-preach, ando ka sa pinto ng simbahan, bibigyan ka ng sombrero, o di kaya, ganito, andun ka. Tapos, habang lumalabas yung mga miyembro, naabutan ka ng pera. Ano yan? Naging beggar ka na. Ang salita ng Diyos ay ipinanglimos mo na. Hindi ba? So yung testimony natin ay nakataya din doon. Kaya doon sa Ilagan, may mga grupo ng mga pastor doon. Halos lahat ng pastor na unite sa isang grupo. Sabi sa ako, bakit hindi ka sumasali? Sabi ng Biblia, can two walk together, this will be agreed. Anong pagkakapareho natin, yung pagkakasunduan natin. Hindi, may suporta doon. Banalangin ka lang, may 1,000, 2,000 pesos ka lang. Tuwing magpapasko, meron kang bigas, isang kaba na bigas. Basta magre-report ka lang doon. Kaya ano ka, political arm, pagdating na kailangan kini Mayor. Yes. Pastor, bahala ka na sa grupo mo. Ito yung pera. So nagagamit tayo. Binibigyan tayo pero may kapalit. Tama. Pero sa totoo lang, may pondo pala tayo para talaga sa pangarap ng salita ng Diyos, lalo na sa mga jail, sa mga establishment ng gobyerno, may pondo talaga yan. Pero bakit kinakailangan pahawak sa kanila? Dahil lang sa pondo. Kahit wala na yung pondo, o ka lang mahawak. Diba? So yung ating Christian living must be reflected sa ating buhay. Yung ating pinapangaral ay dapat nakikita po sa atin. Ganyan po yung ginawa ni Father. Lest I be a cast away. Pag sinabing cast away, hindi ka nararapat dito. Diba? I-disfellowship ka sa mali yung ginagawa. Marami pa ito pero mag-shortcut na ako. Kasi si Elder, uwi pa na malayo. So, we must be subjected to the elders and make their work joy, not grief. No? Instead na bigyan natin ng sama ng loob ang ating mga elders, ang ating mga manggagawa sa basa ng Diyos, pasayahin po natin siya. Paano siya magiging masaya? Yung every Sunday, diyan ka sa upuan mo, masaya na si Pastor. Amen. Kung makita ni Pastor, nagbabasa ka ng Bible, masaya na si Pastor. Amen. Yung makita ni Pastor na ikaw ay namumuhay ng ayon salita ng Diyos, masaya na yan. Ay, di ka nag-o-okay. Bibigyan ka pa ng tip ni Pastor. Father, kakailangan nyo, pangkape man lang. Iba, nagpupusa ang Pastor kasi nararamdaman yung pangailangan, meron ka. Hindi mo nahihintay yung manghiram, tapos sabihin mo, wala ka ngayon, balik ka bukas. Dahil sa hindi na pabalik bukas yun. Kaya sabi ng Bible, saan yung pananampalataya mo? Diba? Iniisip mo ba, nagpahiram ka ngayon, bukas wala na? Ay ayaw mong pautang? Meron ka naman eh. Sabi naman, saan yung pananampalataya mo? Nandiyan yung nangangailangan. Tapos bubukasin mo pa. So it must be reflected in our lives. Dapat maging masaya ang pastor sa simpleng bagay lang na ganyan. No? Not grief. Kasi ang paglayo sa gawain ng Diyos, ang paglayo doon sa tao na inilagay ng Diyos para mangalaga sa iyo, dalawa lang pwedeng kainat na niya. Maaaring madiskaril ang buhay mo at masira mo ang iglesia ng Diyos dahil sa iyong pamumuhay. At yan ang magbibigay ng kalungkutan sa pastor. Di ba? Kung meron kang miyembro na nalis ng landas
kabigatan sa pastor yun. Instead na joy ang kanyang nararamdaman, puro kalungkutan. Iiyak siya sa Panginoon, wala siya pwedeng pagsusumbungan eh. Pag nagsabi sa asawa, sisipain, saad ko sa'yo, mahirap magpastor eh. Diba? Parang si Job, sumpain mo lang Diyos mo. Para ikaw ay mamatay na, kasi puro hirap na yung dumadaan. Diba? Kanya sa ministry, kahit asawa mo. Diba? Alam mo, katuwang mo sa hirap at ginawa, kapag dumating na yung hirap, sabihin sa'yo, iwanan mo naman, pastor ka, hindi mo maibigay pangailangan ng pamilya mo. Diba? Eh paano kung ito lang yung pinagkaloob ng Diyos na naipoprovide ko sa pamilya? Hindi ba dapat maging masaya na kahit pa paano merong nakakain? Eh paano kung tinanggal ng Diyos ang buhay mo o ang lakas mo? Wala na. Hindi ba? Sigurado na. Oo. Wala kang kinikita ngayon, pero nabubuhay ka. Wala kang karamdaman. Bakit hindi mo ipagpasalamat kung ano yung meron ka ngayon? Hindi puro reklamo. Bakit hindi mo pagkatiwalaan ng Diyos na ibibigay niya lahat ng kailangan mo? Ayon sa pananampalataya. Diba? Dahil lang sa paghahangad natin ng mga makmundong bagay, iiwanan natin ang gawain ng Panginoon. Pastor, nilipat ko ako kasi wala akong makitang magandang trabaho dito. Pastor, mag-a-abroad ko ako kasi walang buhay dito sa Pilipinas. Pero kita niya, meron siyang gift para sa gawain ng Panginoon. Ay kung yung pastor, materialistic. Kasi brother, pag-pray kita, huwag mong makalimutan yung ikatuhan. Papadala mo lagi. Sige, pumunta ka na. Susubo. Ang dami niyang miyembro na sa ibang bansa, dumadating na lang yung sobre. Ay, na-hire mo yung pastor. Instead na pinalalahan ng pastor, kapatid, pwede rin namang i-provide ng Panginoon yan dito. Yes. Kung may panawagan ka, tuloy mo, ang Diyos ang magpo-provide. By what means? Hanap ka kung ano yung pwede mong bagay na pagyamanin. No? Sabi nga ng Biblia, what is in thine hands? Kung ano yung nasa kamay mo, pagyamanin mo. Kung ilang talento yung nandiyan, pagyamanin mo. Kung anong lakas na meron ibinigay sa'yo ng Diyos, gamitin mo. Huwag kang magreklamo na paano na ang buhay, paano na ang suporta, paano kami mabubuhay. Walk by faith every day. And still doing your part. Diba? So ang pastor ay nalulungkot, ang pastor ay nalulumbay dahil sa tunay ng buhay ng mga mananampalataya ay napapariwara. Sabi ni Pablo, Demas had forsaken me, having loved this present world. Ay, maraming tao umaalis sa gawain dahil nahihirapan sa buhay. So, yung kanilang mga vision sa buhay, kinakailangan pagdating ng edad kong ito, meron akong mansion, meron akong swimming pool, meron akong farm, yun yung goal sa buhay. At yung para sa Panginoon, sinasakripisyo. Wala na. Dahil lang sa pagmamahal sa mundo. Naway huwag mangyari po sa ating mga kapananampalataya, sa ating mga pinagpapastoran, na sila ay mahirati sa kamunduhan. Bilang mga elders ng simbahan, tungkulin po natin na sila ay guwardiya. Sa paggamit pa lang ng cellphone, guwardiya na natin. Sabi nga ng brother Melvin, ang akala natin, pag-aari natin yung cellphone, tayo na pala yung pag-aari niya. Bakit? Yung kalooban na ng cellphone ang nangyayari sa buhay natin. Tama. Right. Diba? Instead na ikaw ay nagpe-pray, nag-re-cellphone mo, tinignan mo sino tumawag ka. Bandang huli, hindi ka na nagpe-pray. Binuksan mo sa cellphone mo, puro marites na yung tinitingnan mo. Puro telenovela na. Eh paano kung porno pa yung pinapanood? I-invest na maging matatag sa pananampalataya, ay lalong humihina ng humihina. Kaya ang gadget ay may tulo, meron ding hindi tulo. Kung gagamitin natin yan bilang library, napakayaman sa library. Lahat ng libro sa Pilipinas at sa buong mundo, halos andyan eh. I-google mo lang, ay napakayaman yan. Pero kung paglilibangan mo yan, ubusin mo yung oras mo sa mga kalalaro, you are wasting your time.
Imbes na nadadagdagan yung kaalaman natin sa Panginoon, hindi. Di ba? Dahil yun na lang laging nasa isip natin. Naging alipin na tayo. Tayo ay dapat maging watchful bilang mga elders. Tayo dapat nangangalaga sa ating mga nasasakupan. Tayo dapat ang nakakaalam ng kanilang weakness, kanilang strength, at yun yung ating sinusuportahan. Nakaplano na yung may message mo. Para itong message na ito, mayroong 5 kapatiran na medyo may gewang yung nagseselosan, ganyan-ganyan. Yung mensahe ang tuturo. We are responsible for their lives. Na kahit minsan nga, yung ating sariling buhay, sinasakripisyo na natin. Yung para sa atin, kinakalimutan na natin. Kaya magpupunta tayo ng partner natin sa buhay, lagi ka na lang ba niya? May pamilya ka rin naman eh. Kailangan din naman namin ng support mo. Eh paano yan eh? Nandiyan yung nangangailangan na salita ng Diyos. Minsan nag-message ako, Elder, merong nag-request sa akin, pwede ba mag-Bible study ako sa kanila palagi? Kaso ang pamasahe mo, bali ka 1,000. Ilayo. You know? Sabi ko, paano kaya yun? Pero uhaw sa salita ng Diyos. Wala kang kinikita, hindi ka nakakatulong sa pamilya mo, gagastos ka pa ng 1,000 bali ka. Gagawin mo ba yun? Hindi. Magagalit si Mrs. Sino sinunod mo? Asawa mo, Panginoon. Di ba? Mahirap isipin. Kasi sabi nga ng Biblia, pupunta ka sa labanan, hindi mo pinakwenta yung iyong gugutunin. Magtatayo ka ng building, hindi mo alam kung kaya mong tapusin. Susunod ka sa akin, hindi mo alam kung tutuloy ka o hindi. Diba? By faith, kahit nakikita mo na mahirap, susunod pa rin tayo. Dahil bandang huli, alam natin, magagawa natin dahil nandyan ang Panginoon. Amen. So napakahalaga mga kapatid yung ating nabasa na bilang mga mananampalataya, alam natin sino sinusunod natin. Alam natin kung anong klaseng aral yung tinuturo. Ito ba yung nagaling sa Biblia? Di ba natin pwedeng gayahin yung mga taga-Bereans? Pagkatapos mangaral sa salita ng Diyos, nakasulat lahat. At pagkatapos titingin yung reference, abay out of context si pastor. Sabi na narito ako kumakatok sa iyong pintuan at kung iyong bubuksan ako'y papasok at sa hapong kasalo mo at siya'y kasalo mo. Eh dapat pala bubuksan mo yung puso mo. Eh kaya mo ba yun? Tunay bang bubuksan mo yan? Tunay bang aanyayahan mo siya? Patay ka. Kaya sinabi ng Panginoon si kumakatok dahil dati sila ay nasa Panginoon. Ang problema, mga parang lumilihis na, kaya tinawag niya isa-isa yung mga angels and churches, heli kayo. I have something against you. Diba? Wala na yung first love mo. Nasa labas na ako ng pintuan. Nasa labas na ako ng buhay mo. Ayusin mo ang buhay mo. Bumalik ka sa akin. Amen. Diba? So, kinakailangan tama yung turo. Kinakailangan yung doktrina ng Panginoon. Tulip, doctrines of grace, dapat binibigyan natin ng importansya. Dahil yun yung unang pangsalab natin doon sa mga nagtuturo na kamalian, lalong-lalo na pagdating sa kaligtasan. Amen. Yung 5 points pa lang, bagsak na sila yun. Kinakailangan yung pamumuhay ng pastor ay nakikita natin umaayon na sa salita ng Diyos. At kinakailangan natin magpasakop dahil hindi lamang sila nilagay ng Panginoon para maging pastor. Sila ay nagbabantay sa atin. Sila nagbibigay natin pangailangan spiritually. Sila yung sa atin ay magbibigay sulit. Di naman tayo eh. Kaya nga tinawag niya mga angels and churches, hindi lahat ng membro eh. Halika dito. Napapabayaan mo yata yung mga parokyano mo. Mag-usap tayo at yan ang parating mo sa kanila. Diba? At bilang mga mananampalataya, instead of bigyan natin ng sama ng loob ng ating pastor, pasayahin natin siya. Bigyan natin siya ng pag-asa, bigyan natin siya ng lalo pang pagnininga sa gawain dahil nakikita niya yung kanyang mga bunga.
doon sa kanyang mga inaaralan. So yun yung kaya nating ibalik sa pastor na naglilingkod sa atin. Yun yung kaya nating gawin para siya ay lalo pang magsumigla sa gawain. Dahil kung makita niya ang mga miyembro lahat ay naglupay-pay na, bandang uli si pastor lupay-pay na rin, bandang uli wala ng iglesia. Kaya sabi ng Panginoon, tatanggalin ko ang inyong candlestick sa akin harap. Kaya dapat manumbalik kayo sa akin. Pasiglahin niyo yung mga naglulupay-pay. Magpatuloy kayo, tumayo kayo. Alang-alang sa gawain ng Panginoon habang kayo gagamitin ng Panginoon, habang tayo gagamitin ng Panginoon. No turning back. Andito na tayo mga kapatid. Amen. Hindi na tayo tatalikod. Walang sino mang humawak sa araro, sabi ng Panginoon, at lingon ng lingon doon sa kanyang likuran. Ito makapag-araro ng maayos na. Ikaw ay nagkikikim, sabi, ginagaburan mo yung mga halaman mo. Pagtingin mong ganyan, yung palang halaman na mismo ng araro mo. Diba? Kasi hindi ka na-focus eh. Pag gano'n din po sa gawain ng Panginoon. Hindi na tayo dapat lilingon pa sa kamunduhan, tuloy na by all means through the grace na binibigay sa atin. Maraming salamat po. Tayo po manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, Ama, muli nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya na pinagkaloob mo po sa amin. Na kami po ay binigyan mo po ng kakayahan may pangaralan yung salita. Yes. Tunay nga po, Ama, na kung sino yung tinawag ay yung ini-equip. Ikaw rin po ang tumutulong upang lumago sa kalaman, maging matapang sa paghahayag ng salita ng Diyos, at magkaroon ng wisdom paano po ito ipapangaral. Tunay nga po, Ama, na wala kaming tinanggap na hindi nanggaling po sa iyo. Lahat po na meron po kami nagmula po sa iyo. Ayon po sa iyong biyaya at pinagkaloob mo po sa amin ang anumang bagay na meron po kami. Sa amin pong kalagayan bilang iyong mga ngaral, pinagkaloob mo po sa amin ang kakayahan ng mga siwa ng iyong iglesia. At bilang mga tagapangasiwa, Panginoon, na magbibigay ng sulit sa iyo sa pagdating ng araw, kami humihiling aming Diyos na patuloy mo po kami iingatan. Tulungan mo po kami maging matatag. Tulungan mo po kami makayanan ng mga hamon ng buhay. Tulungan mo po kami, Ama, na sa iyo lamang titingin at hindi sa aming mga kahirapan. Ano mang bagay, Ama, na aming pangailangan, alam po namin na ikaw po magkakaluwag. Kaya naman, Diyos, aming Ama, amin pong binibigay po sa iyo ang lahat ng aming mga pasanin sa buhay. Ang lahat ng aming mga pangailangan para magpatuloy sa iyong gawain. Ikaw po ang aming aasahan. Tulungan mo lang po kami, Ama, na huwag manglupay-pay, bagpos kami magpatuloy, at patuloy pa kami mag-aral ng mag-aral, upang mas lalo po kami maging kagamit-gamit sa iyo pong gawain. Muli, Ama, muli, nawa ang iyong mga mensahe ay maging hamon sa aming buhay, Yes. at maging dahilan upang kami magpatuloy pa sa iyong gawain. Muli, Ama, ang lahat po ito ay aming dalangin. Salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Lord.